Magandang araw, magandang buhay mga kaparikoy. Welcome sa aking YouTube channel at Nil Media TV. Mga kaparikoy, tunghayan natin ang buhay ni Haki from the start, kung kailan siya dumating dito, at siya nga pala, pang 1 year anniversary niya dito sa Canada, at the same time, birthday din niya. So, ang pagkakwentuhan natin ngayong araw na to, ay ilalahad lang niya o ikukwento lang niya sa atin yung tungkol sa mga nagiging experience at saka nagiging kung ano-ano mga achievements onward sa buhay niya. Then, sasabihin niya ngayon sa atin kung ano-ano pa ang mga magagandang nangyayari sa kanya. So, ito nga pala, si Haki Gerona. Handa na ba kayong makinig sa buhay Canada ni Haki? Ikaw, handa ka na ba? Handang-handa na po. Sa ngayon, hindi na natin patatagalin pa mga kaparikoy. Tara na! Unang tanong, paano ka nga pala nakapunta dito sa Canada? Pwede mo bang ibahagi at ikwento sa kanila, sa ating mga kaparikoy, kung ano-ano ang mga nagiging experience mo nung pagkadating mo dito sa Canada? Yes naman po, gusto ko po talagang i-share yan since before. So, nakapunta po ako dito sa Canada dahil po sa tatay ko bilang isang immigrant po ako dito and lubhang napakaswerte ko po kung tutuusin. Kumbaga sa mga pupunta po dito is talaga pong pinaghihirapan nila. So ako po parang nakapunta po ako dito, PR na po agad ako. So parang hindi po ako dumaan sa butas ng karayom talaga. So sobrang thankful po talaga ako sa tatay ko kasi kung di po dahil sa kanya at nag-hardworking siya dito, hindi po rin po ako makakapunta dito. So ganun po yung nangyari. That's why. Yan ang saya-saya ko po kasi nakapunta po ako dito. So, bago ka pumunta rito sa Canada, kumbaga, nasa Pinas ka pa, ano ba ang in-expect mo na madadatnan mo sa Canada? Which is excited ba o excitement or may halong kaba o hindi natin mawawari yan sa mga bagong dumating o bagong salta rito sa Canada since na nag-snow nga dito, so in-expect nila ang excitement, di ba? So ngayon, itatanong natin ngayon sa anak ko kung ano ang in-expect niya bago siya pumunta sa Canada. Okay? Na madali lang yung buhay dito, na parang chill-chill lang, chill vibes, pero hindi pala. Malalaman mo rin naman talaga pag nandito ka na. So, huwag mo siya maniwala sa mga sinasabi ng iba. Sa tanong natin na kung ano-ano ang nagiging struggles mo nung nandito ka na sa Canada. Pwede mo bang ikwento sa kanila? Sa ating mga kaparikoy? Okay. Go! So, ayun. Mga naging struggles ko dito is like sobra talagang hirap i-adapt yung culture and then siyempre yung what do you call that? Yung kanilang weather, yes. So, kasi base experience ko dito, sobrang hassle niya kasi kailangan mong magsuot ng napakadaming patong ng damit just to protect yourself from getting cold or magka-frostbite or something kasi sobrang talaga dito. Sobrang lamig siya, guys. So, and then after that, of course, kailangan ko rin magharap ng trabaho and then doon talaga ako nag-struggle ng so much as in. Kasi kung feeling ko kasi dati madali lang kasi matatanggap ka kaagad, feel mo ganun siya, pero hindi. So, nagprint ako ng almost like 20 or something, 20 or more resumes
para lang maipasa at maikalat yun sa mga pinag-a-applyan ko. And then, inuulit-ulit ko siyang pasahan. Hindi ako sumusuko talaga. Parang almost 3 months din ako nung hindi nakahanap ng work kasi nga, ayun nga, since wala akong experience at kada-graduate ko lang, tas nung pumunta agad ako dito, wala akong alam sa mga works or kahit anong job. So, siguro hirap din silang tanggapin ako dito. So, hindi pa rin ako sumuko, pinasahan ko ng pinasahan. Kahit wala akong experience, go lang. Kasi willing naman talaga ako matuto and then, of course, kailangan talaga mag-work dito guys para sa ikabubuti talaga. And then, hanggang sa natanggap ako, merong isang tumawag sa akin before, pero na-interview naman ako, pero hindi ako tinawagan para mag-work or mag-start. Just for the interview. Siguro hindi pa rin qualified kasi nga walang experience. So hanggang sa merong kaibigan si Tita Mia na nag-refer sa akin doon sa pinagtatrabahuhan din niya na si Ate Jedelisa. Kung nanonood ka Ate Jedelisa, kung napanood mo to, shoutout sa'yo. Thank you so much. And then, sobrang masaya ako. And then, syempre, sa mga naging ka-workmates ko doon, sa food court, sobrang hirap pala sa food industry. Doon lang din ko na-realize na yung mga nasa atin, like, nakita mo, nagtitinda sa mga Jollibee, ganyan, like, mahirap din kayang trabaho nila. Pero yes, sobrang hirap, guys. Grabe yung struggle. Kailangan mong i-adapt lahat, lalo na't wala akong experience, so nahirapan akong i-adapt kung ano yung mga ginagawa nila dito, kung paano sila maggumalaw. So, nanibago talaga ako ng sobra. Pero habang tumatagal naman, syempre wala naman tayong hindi kayang matutunan. Makakapag-adjust pa rin naman kahit papano. So, ayun lang. Ganun lang naman yung mga struggles na nangyari sa akin. So, ano-ano naman ang mga responsibilidad mo nung nagkaroon ka na ng trabaho? Pwede mo bang ikwento ulit sa kanila? So, ayun guys. First responsibility ko dito is ay kumuha si dad ng phone para sa akin and then ako nagpatuloy noon since nagkaroon na ako ng work. So, ako na rin nag-provide nung bills doon and payments. Sinagot ko na din kasi pinasa niya siya yung kumuha and then ako na yung nagpatuloy. Tapos, life insurance, of course, kailangan na kailangan dito yun, guys. Sobrang kailangan na kailangan yun. Sobrang talaga siya dito. Essential talaga na magkaroon ka or necessary talaga na magkaroon ka ng life insurance. So, isa din yun sa hinuhulugan ko or binabayaran ko. And then, of course, the electricity bill. Since ka nagkaroon na ako ng work, ayun na, binabayaran ko na rin pati electricity bill namin. And of course, gusto ko na sabihin din na na half of our groceries weekly is nagpo-provide din ako. Siyempre naman, o di ba? Yayang mo rin pakinggan. Dami responsibilidad. So, meron pang isa, gusto ko lang idagdag na since yung kapatid ni Dad, na si Tita Grace, is dinadialysis or dialysis patient, hi Tita, sana okay ka lang dyan palagi, stay safe. Binibigyan ko din siya monthly. So, naghahati kami ni Dad. Like, ako sa katapusan, and then siya sa first week, ganon. Ganon yung nangyayari. So, Yeah, yan lang. So, mga kaparikoy, ipapaliwanag ko lang sa inyo ulit. Bilang ama, dapat alam nyo kung ano yung mga ibibigay nyong responsibilidad sa anak ninyo. So, kaya ko naman ginagawa yan. Hindi sa ibig sabihin, baka marami sa atin kasi, mga kapwa natin, mga Pilipino, na nasa Pilipinas na hindi nila alam kung ano ang mga responsibilidad nila bilang anak o bilang yung mga paghahanda. Kasi nga, ang responsibilidad ay ginagawa yan o ginagamit yan sa paghahanda. Paghahanda mo onward sa magiging buhay mo. Okay? So, ipapaliwanag ko lang ulit, ang anak ko ay binibigyan ko siya ng responsibilidad. Una, pagbabayad ng life insurance, which is kailangan yan, kagaya ng nasasabi nga niya. Then, electricity bill at saka yung cellphone. Bakit? Kasi napakaganda ng umpisa ng bata na lumalaki siya o nagkaroon siya ng responsibilidad sa sarili niya. Para sa ganun, alam niya kung papaano tumayo sa sarili niyang paa kung sakali. So, 'di ba? So, ang pinaka the best ang pinaka magandang dahilan pa diyan ay ini-encourage mo na ang anak mo ay magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Kung kahit ano man ang mangyari, alam niya na kahit mangungupahan yan, alam din niya na kaya na niyang mamuhay o mabuhay na mag-isa.
So, hindi na siya matataranta at hindi na siya nabibigla. Hindi yung kagaya ng, for example na lang, kumbaga, yung wala ka talagang alam. Tapos, mag-aak ka na, alis na lang ako sa pamamahay ng mga gulang ko. Which is, para sa mga magulang niyan, kung hindi pa handa ang anak ninyo, kakabahan yan. Madali lang sasabihin, no, sige, lumayas ka. Napakadali lang sasabihin yan, pero deep inside, hindi ka mapapalagay. Tayo mga magulang, hindi tayo mapapalagay ng ganun. Bakit? Dahil alam natin sa anak natin na hindi pa sila handa. Oo. Dahil kahit kayo mismo ay hindi niyo pinapaalam sa inyong mga anak na kung ano man yung magiging responsibilidad niya na dapat alam na niya dapat. Okay? Okay. Dagdag ko lang, mga kaparikoy, sa mga nababanggit namin o naikukwento namin na kanina lang, ay yung credit history. So, mahalaga dito sa Canada ang magkaroon siya ng credit build-up o credit history para na sa ganun, kung gusto man niyang bumili o bumukod, bumili ng bahay, bumili ng kotse, ay madali siyang ma-approve. Yan ang pinaka magandang pangyayari o experience niya dito. Ano naman ang nagiging experience mo sa pag-aaral mo dito sa Canada? So, since high school graduate lang ako sa atin, so gusto ko nang ipagpatuloy dito yung mag-college ako. Gusto ko rin ipagpatuloy yung pag-aaral ko kahit papano. Para naman may masabi din ako natapos ako, ganon. So, nung pagkarating ko dito, nag-try ako mag-enroll sa high school kasi ang sabi kasi nila is parang kailangan ata bumalik sa ganon, and then so trinay ko mag-enroll, and since nakita naman nila yung grade ko is na outpass ko naman yung ano nila, yung sa biology ko and English, so pinagpa-diretso na nila ako sa college, and then nag-apply ako for college, and then nagpa-enroll ako as an LPN na course. Kung di nyo alam yung LPN is Licensed Practical Nursing, so nursing pa rin sa atin yun. And then sobrang hirap na kasi kailangan din mag-apply ng mga maraming something para makapasok ka sa isang universities or colleges. And dito, ang kagandahan dito is meron silang student loan na sinasabi na which is papautahin ka ng gobyerno para makapag-aral ka. So walang rason dito na kapos ka sa pera, ganun-ganun, kasi hindi talaga siya hindi siya valid reason na para hindi ka makapag-aral, kasi talagang papautahin ka nila dito, guys. So, nasana ganun din yung sa Philippines para naman yung mga gusto mag-aral lang hindi kaya, makakapag-aral pa rin. Mabigyan ng chance makapag-aral. 'Di ba? So, ang ganda dito, guys. Yun lang naman. And then, dagdag ko lang, since nung nag-aral na ako, nung start na ako mag-aral, medyo nabawasan na yung time ko for work. So, parang 3 days na lang ako nag-work since kailangan kong i-prioritize yung schooling ko. Kasi hindi ko naman kaya pumasok sa work ng 1 week and then papasok din ako sa school ng 1 week. Baka naman mawala na ako agad-agad nun. So, tinanay ko parang i-handle yung schedule ko kahit na mahirap. Pero ganun talaga, wala naman talagang madali dito. Kailangan mo talagang paghirapan lahat. Paano yung mga books mo? Sa libro naman, sobrang struggle din dito kasi ang napakamahal ng libro. Pero usually, accessible naman kasi merong marketplace. Meron din naman sa atin marketplace, pero ewan ko, mas dito siya. Kasi yung bibilin mo yung libro talaga based dun sa institution, pwede ka naman bumili outside. So, mas makakamura ka nga lang. Ganun na lang yung ginawa ko. So, napakamahal ang libro dito, pero kaya naman. Okay, so gusto ko lang idagdag, guys, na gusto ko lang po linawin na hindi po ako nagde-drive, so very hassle po talaga. Kailangan ko po mag-take ng bus, magmula here, papuntang school, and then papunta rin po sa work, ganun din. Kasi hindi pa po ako nagde-drive. And since may bayad po yung parking sa school, so mas pipiling ko na lang din po siguro mag-bus kaysa magsasakyan kasi para makales din po sa expenses. So, mga kaparikoy, so since na nag-aaral na nga siya, so maraming nababawa sa kanya. Hindi lang sa oras sa pagtatrabaho niya, at the same time, yung pag-grocery, which is yung nabanggit niya, nagbibigay siya sa amin ng pang-grocery, which is hindi naman mandatory yan, pero yan, binibigay ko pa rin sa kanya ng pagkakataon na para magkaroon siya ng responsibilidad. So ngayon, since na nag-aaral nga siya, ay nawawala na din yung responsibilidad niya na mag-grocery. So kami naman ulit ang kumukuha niyan
dahil nga nag-aral nga, di ba? So malaki at kailangan niya na makapag-save din ng pera. Then yung nabanggit din niya, nagpapadala din siya sa sister ko na which is nagda-dialysis din. Pinatanggal ko din muna. Then ako na muna din na naman ang nag-shoulder. So ganun lang guys. Hindi ibig sabihin na kapag ka kahit na marami siyang responsibilidad, kahit na nag-aral siya, kailangan babawasan mo din yung mga responsibilidad niya. So kailangan kontrolin mo lang kung ano yung mga ibibigay mo lang sa kanya na kaya, no, para magiging balance lang ang lahat. Okay? So klaro mga kaparikoy. So sana lubusan yung maintindihan at ma-experience din ang aming buhay Canada. So guys, gusto ko lang magpasalamat sa pakikinig at sa pagtunghay niyo sa aking kwento sa buhay Canada ko. And gusto ko lang linawin na sa mga ating kabayan dyan at yung mga kamag-anak nila or any family or relatives na nandito sa ibang bansa is wag po nating isipin na pinupulot lang po talaga yung pera. Hindi po talaga. Pinaghihirapan din po yun. So, kapag sinabi pong wala at wala, ay wala po talaga. So, sana may natutunan po kayo sa mga share ko po sa inyong kwento ko at experiences ko po dito sa Canada. Okay, mga kaparikoy, maraming salamat ulit. Hanggang sa muli. Maraming salamat mga kaparikoy. Sana marami kayong natutunan sa binabahagi ng aking anak tungkol sa kanyang buhay Canada dito. Dito lang yan sa Nel Media TV. And guys, don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell para like kayong updated sa bawat upload ng tatay ko. Bye-bye! Bye!